Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilia. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, ako po ay magpapakilala ng kaunti. Ako po si Father Benmon, ang parochial vicar po ng Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist, Pinaglabanan, San Juan. Also or famous sa tradisyon ng Wata-Wata. Okay. Marami pong dumadayo doon itong nakaraang June 24 noong kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. At nagpapasalamat po ako sa ating kura paroko, si Father Danichi, na ngayon po ay dumadaan sa isang spiritual exercises, no? Ito po ay aming gampaning mga pari na kada taon kami ay nagkakaroon po ng tinatawag na annual retreat. Bakit? Sapagkat kailangan din naming tumanggap para kami ay mayroong ibigay. Diba? We cannot give what we do not have. That is why, during this time, isang pag-retreat, paglayo muna sa araw-araw na trabaho, para magkaroon ng panahon para manalangin, magtika at magnilay upang itong bukasyon na ibinigay sa amin ng Diyos ay mapangalagaan, mapalakas, lumago at yumabong. At napakaganda rin po ng mga pagkakataon na ating nararanasan dito sa parokya. I remember po yung huling pagbisita ko po rito, if my recollection serves me right, during the installation ni Father Badong. Matagal na po yun, at it was very festive, no? At ngayon, siyempre, ay nagkaroon ng reshuffling,
napalitan. Ngayon ay si Father Danichi naman. Mga kapatid, napakaganda po nitong pagnilayan. Bakit? Unang-una, ang ating pong pinagdiriwang ay isang paghahanda sa pagkakatalaga. Ngayon ay 10 years na itong dambana na ito, no, ay pinagdiriwang. Yung 17th founding anniversary sa July, ano po ito? July 16? Sa July 16. Ito po yung kung kailan na itatag, no, ang parokya. At maganda po ito kasi tamang-tama dahil alam natin na itong pinagdadausan natin ngayon ng banal na misa ay gigibain. Malungkot ba kayo? Oo. Ilang taon po ito? Simula nung siya ay naitayo? More or less, more than 10 years. Pataas na. Ha? Yung mga nandito na nung mahabang panahon pa. Pero ngayon, ito ay inahanda. Kailan po ba yung simula ng demolition? Meron na ba? Sa 2027? Ngayon, basta malapit na. Ilang next month? Okay. Para bang, anong mangyayari? Saan tayo mapupunta? No? Pero mga kapatid, kaya nga napakaganda nitong ating pinagdiriwang kasi meron kayong inihahanda na pansamantagal. Na magiging bahay dalanginan. Pero doon pa lang, makikita na natin yung mensahe na gustong sabihin sa ating lahat na nandito sa dambana na ito ng Nuestra Señora de Soledad. Sapagkat ang ating ebanghelyo ang nagtuturo sa atin, huwag tayong matakot at huwag tayong malungkot. Kasi mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay templo, bahay dalanginan. Siguro narinig na po ninyo na ang ating katawan, our body is considered as the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, napakaganda nitong dialogue between Jesus Christ and this Samaritan woman na ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa templo. Narinig natin kanina. Kaya nga sa ebanghelyo ngayon, yung pagnanais ng babaeng Samaritana na makahanap ng isang tiyak na lugar kung saan matatagpuan ang Diyos. Maring ito rin yung ating tanong. Paano na kapag na-demolish na ito? Saan na tayo sasamba? Ngunit binago ni Jesus ang kanyang pananaw. Sinabi niya na ang tunay na pagsamba ay hindi nakasalalay o nakatali sa isang bundok o marangyang gusali, kung hindi nagaganap sa espiritu at katotohanan. Ano ba yung ibig sabihin ng espiritu at katotohanan? Habang ipinagdiriwang po natin itong kasaysayan at biyaya ng ating parokya, may dalawang bagay po na maaari nating pagnilayan mula sa ating ebanghelyo na narinig. Una, ang puso ang unang templo ng Diyos. Paano ba natin itatranslate yung puso? Ito ba yung puso na nandyan sa bandang kanang dibdib natin? Sa ibang translation, pwede nating sabihin na ang puso ay ito yung kalooban ng isang tao. Kaya nga kung ano yung nasa puso mo, yan yung nasa kalooban mo, yan yung kung bahagi ito ng iyong pagkatao. Kaya nga, ano yung sinasabi na nasa kalooban o nasa puso ang unang templo ng Diyos? Kasi po madalas mga kapatid, isipin po natin na mayroong understanding na ang simbahan ay yung konkreto lang na istruktura. Parang itong nakikita natin na ito, no? Marami nag-iisip na ito yon. Pero alam natin, siguro na ibahagi na rin sa inyo, na ang simbahan ay hindi lamang itong istruktura, kundi ang simbahan ay ang mga mananampalataya. Mga kapatid, nagsimula ang simbahan hindi sa isang istruktura. Remember nang tinawag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad, ang mga apostol, anong una niyang ginawa? Na i-train niya itong mga taong ito. Sumama sa kanya,
nakinig sa Kanya at na-encounter niya. At doon nagsimula, the band of 12, kasama ng ating Panginoong Kristo. Hanggang sinimulan nila ang misyon, hanggang sa matapos ng Panginoong Kristo ang misyon niya dito sa lupa, ipinagkatiwala sa apostol at nagtayo siya ng simbahan. Sinimulan sa mga tao at sumunod unti-unti nagkaroon ng istruktura. Sabi po ni San Agustin, ang tunay na templong hinahanap ng Diyos ay ang ating sariling kalooban. Ito po ay napakalakas na salita sapagkat mahalaga na mayroon nga tayong istruktura na kung saan tayo ay nagtitipon bilang komunidad para magdiwang ng mga sakramento, para makinig ng salita ng Diyos. Subalit, ang sinasabi ngayon ng isang ama ng simbahan para sa atin na mabigyan natin ng laging alaala na mas mahalaga yung ating kalooban kaysa sa mga panlabas o mga externals. Hindi po sinasabi ng simbahan na hindi mahalaga ito. Kung hindi, mayroong mas mahalaga. Sapagkat kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nasa kalooban natin, nag-e-emanate po yan, nararamdaman po yan ng mga taong nakakahalubilo natin. Halimbawa, bago kayo pumunta dito sa simbahan, nagngingit-ngit ka sa galit sa asawa mo kasi hindi ko alam, may ginawa o kaya sa pasaway mong anak, hindi ba? Tapos pumasok ka dito sa simbahan, dala-dala mo yung galit o sama ng loob, mararamdaman yan ng katabi mo. Di ba? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo ngayon. Sa tingin mo, siya ba ay payapa? O siya ay punong-puno ng anxiety? Kaya nga, sa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ano yung una nating ginagawa? Inihahanda muna yung ating puso at kalooban sa pamamagitan ng alin? Pagsisisi sa ating mga kasalanan. Humihingi tayo ng awa sa Diyos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tapos sasabihin ng pari, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan. That's the beginning. That's the start. Kaya nga at least kahit paano kung marami tayong daladala, pagdating natin dito sa misa, may pagkakataon tayong magmuni at magnilay, humingi ng awa sa Diyos. Kaya tingnan po natin ang ating mahal na ina na Birhen ng Soledad. Ang kanyang larawan o imahin ay nagpapakita ng kanyang pinakamalalim na hapis at pag-iisa. Yung sandali sa pagitan ng Biyernes Santo at ng Linggo ng pagkabuhay. Sa mga sandaling iyon, mga kapatid, gumuho ang panlabas na mundo ng mga alagad. Ang pisikal na templo ng kamatayan ni Jesus ay pinatay at ang lahat ng nagtago dahil sa takot. Ngunit sa puso ng ating mahal na Maria, ang dambana ng pananampalataya ay nanatiling buo sa kanyang puso, sa kanyang katahimikan, sa kanyang pag-iisa, patuloy siyang sumamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, itong anibersaryo ng ating parokya ay hindi lamang pagdiriwang ng mga nakaraang taon ng gusaling ito. Ito po ay isang paanyaya na suriin ang ating mga puso, suriin ang ating mga kalooban. Masigla ba ang dambana ng panalangin sa loob ng ating sarili kahit tayo ay nag-iisa o dumaranas ng mga matitinding pagsubok sa buhay? Pangalawa at panghuli, ang pagsamba sa gitna ng kahirapan at kakulangan. Mga kapatid, napakaganda po nitong pagnilayan sapagkat alam natin na itong lugar na ito ay marami ang nakakaranas ng kahirapan, poverty, kakulangan, kasalatan sa maraming bagay. Pero ang paalala,
Kaya nandito ang simbahan, kaya may nakatayo ditong simbahan, ay para paalalahanan ang lahat ng mga mananampalataya sa lugar na ito na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan, ang kasalatan, ang kahirapan para tayo ay makasamba sa Diyos. Itong ating parokya po dito ay kilala sa pagiging kanlungan ng mga maralita. Maaring sa paningin ng mundo, ang kahirapan ay tila ba parang hadlang upang tayo ay makapag-alay ng isang marangiyang parangal sa Diyos. Ngunit, itinuturo po ng isang ama ng simbahan, si San Juan Crisostomo, na ang pinakamagandang pagsamba ay ang pag-aalay ng isang pusong may kababaang loob at ganap na umaasa sa Ama. Marami po ang hindi makita yung kahalagahan ng pagpunta sa dambana para sumamba sa Diyos. Kaya nga po, mas marami ang alin. Nagpapakapagod, mas marami ang iginugugol ang oras sa paghahanap buhay, sa paghahanap ng pera. Sa mga maraming pagkakataon, nakalimutan ng pumunta sa dambana. Bakit? Father, mas mahalagang kumita ng pera, walang kakainin ng aking pamilya. Father, mag-overtime pa ako, wala na akong oras para pumunta ng simbahan. Father, mas okay na lang ako dito, bahala na yung asawa ko, siya na lang magdadasal para sa amin. Kaya mas marami yung babae kaysa sa lalaki. Sinasabi nila, ang kanilang mga asawa ay naghahanap buhay pa. Tama o tama? Pero mga kapatid, hindi natin masisisi siguro yung tao dahil kung paano nila tinitingnan na ang mundo na ito, ang mahalaga lang ay pera. Kaya po nagkakawindang-windang ang ating gobyerno at ang ating lipunan. Hindi dahil sa pera. Dahil sa pagmamahal ng sobra sa pera. Ang mga sabi nilang may hirap, may problema sa pera. Ang mayayaman, may problema din sila sa pera. Marami na ang nagtatago dahil sa pera. Ang dami nilang pera, pero nagtatago. Marami din silang pera, pero yung iba sa kanila, nakakulong. So wala sa pera yung problema. Ang problema, yung puso ng tao patungo dun sa pera. Bakit? Kaya nga, madalas, tingnan po ninyo, kung ilan po ba ang Katoliko dito sa ating parokya, ilang percentage po kaya ang pumupunta sa simbahan tuwing araw ng linggo? Sa pag-aaral po, hindi lang dito sa ating parokya, out of 100 Catholics, baka po ang pumupunta lang ay baka 8 o 5. Less than 10%. Sa tingin po ninyo, naobserbahan po ba ninyo? Ilan po kaya ang household dito? Ilan po kaya ang bahay dito? At sa loob ng bahay, ilan na nakatirang Katoliko? At sa loob na yun, ilan kaya yung pumupunta sa simbahan? Bakit? Kasi, hindi po natin sila hinuhusgahan. Kung hindi, pinapakita natin yung reality na mas marami na mas mahalaga sa kanila ang kumita ng pera. Kalimutan na ang dambana. Pero mga kapatid, kaya tayo nandito, kaya ka nandito, dahil natatanggap mo ang mabuting balita na ito, para ikaw mismo, pagkatapos ng misa na ito, pagkatapos ng mga pagdiriwang natin, yung mga taong nakaugnay sa iyo, unahin mo sa loob ng bahay, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapitbahay, na hindi na pumupunta ng simbahan at ng dambana, ay iyong anyayahan papunta dito, lalo na kung araw ng linggo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ang binigay sa atin ng Diyos, yung araw ng linggo para pumunta ng dambana at magsimba, ipagkakait pa ba natin sa pinagmumulan ng lahat na mayroon tayo except kasalanan? Hindi po buong araw ng linggo. Kung hindi, 1 oras. 2 oras siguro kung kasama ang pagbibiyahe. Pero bakit ipinagkakait pa ng maraming tao? Kasi mas mahalaga ang kumita ng pera. Pero mga kapatid, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga po, nandito ang simbahan. Hindi para tayo ay husgahan, hindi para tayo ay ikondina, kung hindi para tayo ay paalalahanan na itong ating dambana ay nandito. Nagsisilbing tahanan upang sa mga pagkakataon ng pagdiriwang, lalo-lalo na sa araw ng linggo, tayo ay makasamba at makapagbigay ng pasasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng buhay.
Mga kapatid, hindi humingi si Jesus ng mga ginto o pilak upang siya ay maparangalan. Ang nais niya ay ang ating katapatan. Ang Birhen po ng Soledad ay walang yaman nung ihatid ang kanyang anak sa libingan. Ano ang tanging dala niya? Tanging baon niya ang kanyang nagdadalamhating puso na nananatiling tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po bilang mga mananampalataya na nagmamahal sa ating ina ng Soledad, huwag nating hayaang madaig ang ating pananampalataya ng mga kakulangan sa buhay. Ang bawat patak ng pawis sa ating paghahanap buhay, ang bawat sakripisyo para sa pamilya at ang ating pagtutulungan sa komunidad ay nagiging mabangong papuri sa Diyos kung ito ay ginagawa natin ng may pagmamahal at katotohanan. Sa pagwawakas mga kapatid, isang magandang balita para sa atin na habang tayo ay nagpapasalamat sa taon na biyaya na dumaan sa ating parokya, hilingin po natin sa pamamagitan ng Nuestra Señora de la Soledad, naway tulad niya ay matutunan nating gawing isang buhay na dambana ang ating mga kalooban, ang ating mga puso, isang templo kung saan ang Diyos ay tunay na sinasamba, pinahahalagahan at minamahal sa bawat sandali ng ating buhay. Nuestra Señora de la Soledad, ipanalangin mo kami. Amen.